Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga punong tahimik na nakatayo, hindi lang bilang bahagi ng kalikasan, kundi bilang buhay na saksi ng kasaysayan. Habang ang mga lungsod ay umuunlad, ang mga digmaan ay lumipas at ang mga henerasyon ay nagpalitan. May mga punong mas matanda pa kaysa sa ating bansa mismo. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamatatandang puno sa Pilipinas. Mga punong nakakita ng kolonyalismo, revolusyon, digmaan at modernong panahon. Ito ay hindi lamang mga puno, sila ay buhay na monumento. Kaya naman mga kawaw-amazing, simulan na natin. Number 10, Acacia Tree ng Balete Drive. Ang puno ng acacia sa Balete Drive ay isa sa mga pinakatahimik ngunit pinakamatibay na saksi ng pagbabago ng Maynila. Noong ito'y bata pa, ang paligid ay hindi kalsada kundi masukal na kagubatan. May mga usa, baboy damo, at mga ibong halos hindi na natin nakikita ngayon. Habang lumilipas ang daan-daang taon, unti-unting pumasok ang tao. Pinutol ng maraming puno, tinabunan ng lupa ang mga dating batis, at itinayo ang mga gusali. Ngunit ang punong ito ay tumayo laban sa panahon. Ilang ulit na itong muntik ng putulin, lalo na noong panahon ng road widening at urban development. Ngunit laging may tumututol, mga taong naniniwala na ang punong ito ay hindi dapat bastang mawala. Sa aspeto ng agham, ang ganitong kalaking akasya ay kayang maglabas ng libo-libong litro ng oxygen araw-araw. Nakakabawas ng temperatura ng paligid ng hanggang 5 to 7 degrees Celsius. Natural na kanlungan ng ibon at insekto sa gitna ng syudad. Sa gitna ng ingay ng sasakyan at ilaw ng lungsod, ang punong ito ay paalala na minsan ang Quezon City ay tahimik na gubat. Number 9, Balete Tree ng Maria Aurora. Ang balete ng Maria Aurora ay parang isang nilikhang hindi basta puno. Ito'y tila buhay na istruktura. Ang mga ugat nito ay gumagapang paitaas at pababa, parang mga haliging humahawak sa langit at lupa. Sa sinaunang kultura, ang ganitong puno ay hindi tinuturing na pagmamay-ari ng tao. Ito ay pinaniniwala ang pag-aari ng kalikasan at ng mga espiritong naninirahan dito. Kaya't bago pumutol ng sanga o kumuha ng dahon, may dasal muna. Isang kaugalian na nagpapakita ng paggalang. Sa modernong agham, napakahalaga ng balete dahil isa itong keystone species. Kapag nawala ito, maraming organismo ang maaapektuhan. Pinipigilan nito ang soil erosion sa bulubunduking bahagi ng Aurora. May kakayahang mabuhay kahit masira ang kalahati ng katawan nito. Ito ang uri ng puno na hindi madaling patayin at parang mismong diwa ng Pilipino. Number 8, Molave Tree ng Culion, Palawan. Ang Molave ng Culion ay maituturing na veterano ng kalikasan. Tumubo ito noong ang Palawan ay halos hiwalay pa sa impluwensya ng sibilisasyon. Noong panahong yon, ang Culion ay kilala bilang lugar ng mga katutubo at kalaunan ay naging leprosarium sa panahon ng Amerikano. Tahimik na nasaksihan ng punong ito ang pagdating ng mga banyaga, pagkakahiwalay ng mga pamilya, pagbabago ng Culion mula sa lugar ng pagdurusa tungo sa lugar ng paghilom. Ang Molave ay simbolo ng katatagan sa gitna ng sakit at pagsubok. Kahit matagal nang kinikilala ang kahoy nito bilang isa sa pinakamahalaga, nanatili itong buhay. Parang may sariling desisyong manatili para magbantay. Number 7, Talisay Tree ng Subic. Ang punong talisay sa Subic ay anak ng dagat at lupa. Lumaki ito sa tabi ng baybayin. Sinasalubong ang alat ng hangin at hampas ng bagyo, mga kondisyong ikamamatay ng maraming puno. Ngunit ang talisay ay likas na matatag, kayang magbuhos ng dahon tuwing tag-init upang makatipid sa tubig. May malapat na ugat na kumakapit sa buhangin, natural na depensa laban sa coastal erosion. Sa kasaysayan, ito ay naging kanlungan ng mangingisdang nawala ng lakas sa laot,
sundalong nagbabantay sa baybayin, mga batang naglalaro sa lilim nito. Ito ay puno ng pahinga at kaligtasan. Number 6, Kamagong Tree ng Samar. Ang kamagong ng Samar ay isang survivor sa panahong halos ubos na ang kamagong sa bansa dahil sa illegal logging. Ang punong ito ay nakaligtas, isang pambihirang tagumpay. Ang kamagong ay napakatigas na kahit palakol ay nahihirapan. Mabagal tumubo kaya't napakahalaga. Simbolo ng kayamanan at katayuan noon. Ang punong ito ay parang alaala ng kasalanan ng tao laban sa kalikasan. Ngunit kasabay nito, simbolo rin ng pag-asa na may maililigtas pa kung kikilos tayo. Number 5, Dao Tree ng Ilocos Norte. Ang Dao Tree ng Ilocos Norte ay hindi lamang isang punong may edad na mahigit 1,000 taon. Ito ay buhay na sentro ng sinaunang pamamahala bago pa magkaroon ng munisipyo, barangay hall o korte. Ang punong ito ang nagsisilbing puso ng komunidad. Sa ilalim ng malapad nitong lilim, nagtitipon ang mga datu at nakatatanda. Dito pinagdedesisyonan ang mga usaping lupa, kasal, digmaan at kapayapaan. Ang bawat salita ay binibigkas ng may paggalang sapagkat naniniwala ang mga ninuno na ang dao ay nakikinig at ang maling pasya ay may kapalit. Lalim ng ugat, lalim ng karunungan. Ang dao ay kilala sa napakalalim at matatag na ugat. Kakayahang mabuhay kahit tagtuyot, mahabang buhay kahit paulit-ulit na bagyo, at parang leader ng komunidad. Ang dao ay hindi mabilis bumigay. Hindi rin basta-bastang nadadala ng emosyon. Ito ang dahilan kung bakit naging simbolo ito ng karunungan at katarungan sa Hilagang Luzon. Dao sa makabagong panahon. Sa kasalukuyan, ang punong ito ay pinoprotektahan ng lokal na pamahalaan. Itinuturing na heritage tree at paalala na ang tunay na pamumuno ay may ugat sa kalikasan at tao. Number 4, Ilang-ilang Tree ng Camarines Sur. Ang ilang-ilang ng Camarines Sur ay isang punong hindi sumisigaw ng lakas, kundi bumubulong ng damdamin. Mahigit 1,000 taon na itong namumulaklak at sa bawat bulaklak ay may dalang alaala. Puno ng ritual at damdamin. Noong sinaunang panahon, ang ilang-ilang ay iniaalay sa mga kasalan, ginagamit ng babaylan sa paghilom. Simbolo ng wagas na pag-ibig at katahimikan. Kapag may sakit ang isang bata o ina, ang langis ng ilang-ilang ay ipinapahid sa noo at dibdib. Hindi lamang bilang gamot, kundi bilang panalangin. Ang agham sa likod ng bango. Sa modernong siyensya, napatunayan na ang ilang-ilang ay nakababawas ng stress at anxiety. Nakakapagpababa ng blood pressure. May antibacterial at antifungal properties. Ibig sabihin, ang alam ng mga ninuno sa paghilom ay nauna pa sa siyensya. Tulay ng panahon. Ang punong ito ay tulay ng sinaunang paniniwala, kolonyal na panahon, at makabagong industriya ng pabango. Habang ginagamit ang ilang-ilang sa mamahaling pabango sa Paris at New York, ang punong ito sa Camarines Sur ay nananatiling tahimik, nagbibigay, shows no ego at just essence. Number 3, Banyan Tree ng Bohol. Ang Banyan Tree ng Bohol ay hindi na maituring na isang puno lamang. Ito ay isang buong mundo. Kapag tumayo ka sa ilalim nito, parang pumasok ka sa isang natural na katedral. Ang kisame ay dahon, ang haligi ay ugat. Isang puno, maraming buhay. Ang banyan ay kakaiba dahil ang mga sanga nito ay naglalabas ng aerial roots. Ang mga ugat na ito ay nagiging bagong poste. Sa paglipas ng panahon, parang dumadami ang puno. Ito ang dahilan kung bakit ang banyan ay simbolo ng pamilya, koneksyon at komunidad. Sa loob ng banyan, may mga ibong hindi lumalayo. May mga insekto at halaman na umaasa dito. Isang maling galaw ng tao, isang putol, isang sunog ay maaring sumira sa daan-daang buhay. Ayon sa paniniwala, para sa mga lokal, ang banyan ay lugar ng pagninilay, kanlungan ng espiritu ng kalikasan. Hindi basta ginagalaw o pinuputol. Ito ay paalala na ang kalikasan ay may sariling lipunan at tayo ay bisita lamang.
Number 2, Enchanted Balete Tree ng Siquijor. Ang Enchanted Balete Tree ng Siquijor ay isa sa mga pinakakakaibang puno sa Pilipinas. Hindi lang dahil sa laki at edad nito, kundi dahil sa buhay na bukal na umaagos sa ilalim ng mga ugat nito. Bukal na hindi natutuyo. Kahit tag-init, tuloy ang agos ng tubig. Malamig at malinaw. Walang mechanical na pinanggagalingan. Para sa agham, ito ay dahil sa natural aquifer. Para sa mga lokal, ito ay basbas ng kalikasan. Siquijor at espiritualidad. Ang Siquijor ay kilala sa tradisyonal na manggagamot, ritual na paghilom, malalim na respeto sa kalikasan. Ang balete na ito ay hindi pinutol kahit kailan sapagkat naniniwala ang mga tao na ang sumira rito ay hindi bibigyan ng kapayapaan. Ang punong ito ay tagabantay ng bukal, simbolo ng balanse ng tao at kalikasan. Paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag. Ang iba, kailangan lang igalang. Bago pa dumating ang mga Kastila, mabuo ang konsepto ng bansa. Naisulat ang karamihan ng kasaysayan ng mundo, naroon na ang punong ito, saksi ng libo-libong taon. Isipin mo, ilang henerasyon na ang lumipas sa lilim nito. Ilang wika na ang nagbago. Ilang paniniwala na ang dumaan, ngunit ang punong ito ay nananatili. Hindi upang mangibabaw, kundi upang magbantay. Ang balete ay kayang magsara ng sugat sa sarili. Kayang magpatuloy kahit may bahagi ng patay. Umaasa sa sarili nitong ecosystem. Ito ang dahilan kung bakit ang balete ay halos immortal kung aalagaan. Simbolismo sa Pilipinas. Ang Lazi Balete Tree ay buhay na monumento. Paalala ng ating pinagmulan, babala sa ating kinabukasan. Kung ang isang puno ay kayang mabuhay ng 2,000 taon, bakit tila nahihirapan tayong pangalagaan ito kahit ilang dekada lamang? Hindi nagsasalita ang mga punong ito, pero malinaw ang aral. Ang kalikasan ay hindi pag-aari ng tao. Tayo ay tagapag-alaga lamang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.